Hi mga Kayami Pinoy Recipes! Narito na po ang final product ng ating creamy ginataang tambakol. Ipapakita ko po sa inyo kung paano ito lutuin, pati na rin kung ano-ano mga ingredients. Umpisahan na po natin! Para sa recipe na to, ang gagamitin nating isda ay tambakol. Gagamit po tayo ng kangkong, ito yung dahon niya. Tapos ito naman yung tangkay ng kangkong. Gamitin po tayo ng garlic at ginger powder pero optional lamang po ito. Bukod dyan, gagamit din tayo ng siling haba at paminta. Of course, hindi mawawala ang bawang at luya. Siyempre, hindi mawawala ang asin, sibuyas at maglalagay din tayo ng buong siling green. Para sa recipe na to, gagamit po tayo ng 2 pirasong nyog at kakanggata po ang gagamitin natin. Sama na rin natin ang bell pepper at pork cubes. Para maging malasa at hindi matabang itong ating tambakol, bago natin siya prituhin ay lagyan po muna natin ng asin at saka paminta. Baliktaran po ito. Ayan, ito na yung itsura niya kapag natapos na siyang i-season ng asin at saka paminta. Umpisa na po natin magluto. Buksan natin ang kalan at iset ito sa medium fire. Maglagay po tayo ng katamtamang dami ng cooking oil. Of course, hintayin natin mainit na yung cooking oil bago natin ilagay itong ating isda. Ayan, piniprito na po natin siya. Of course, babaligtarin natin siya kapag luto na siya. Ayan, ito na yung finished product niya. I-set aside po muna natin ito. Tapos, buksan po natin ulit ang kalan. I-set ito sa low fire. Maglagay ng kakaunting dami ng cooking oil. Hintayin uminit ito para isutay ang ating bawang. Next, isutay natin ang ating luya at isabay na lang natin ang siling pula. Sunod po natin ang sibuyas at haluin po natin ito after that. Next, ilagay na po natin ang ating garlic powder. Sundan natin ang ating ginger powder. Then, mix lang din po ulit natin. And pwede na po nating ilagay ang ating kakanggata. Pero konti lamang nilagay natin kasi magdadagdag pa tayo later. Tapos, ilagay na natin itong ating pork cubes. Dagdag pampalasa. Pwede na po nating ilagay yung stem ng ating kangkong. Tapos, haluin lang po natin hanggang sa ma-absorb nito yung gata. Tapos, takpan po muna natin ito saglit hanggang sa mag-simmer na siya or kumulo ng slight. So, since medyo kulo na po siya, pwede nating ilagay ang ating piniritong tambakol. Ayan. Tapos, takpan po ulit natin. Dagdag po tayo ng konting gata pa na pangalawang gata. Pagkatapos niyan, takpan po muna natin ito at hintayin po nating kumulo siya. Ayan, kung napapansin nyo po, kulong-kulo na yung ating gata, kaya maglagay na po tayo ng asin. Tansyahin nyo na lang po kung gaano karami yung ilalagay nyong asin, basta huwag sosobrahan dahil aalat po. Tapos, maglalagay po tayo ng konti pang durog na black pepper para mas aromatic siya at mas flavorful. Tapos, takpan po natin para maluto yung ating isda at yung mga gulay na rin lumambot. So, ilagay na po natin yung ating siling green, pampakulay, and at the same time, pampaanghang, kung mahilig kayo sa maanghang. Tapos, pwede natin ilagay lahat ng dahon ng ating kangkong. Tapos, kapag okay na siya, ilagay na natin yung ating natirang kakanggata kanina. Ayan. Kung napapansin nyo po, sobrang creamy nito. At sobrang sarap niya talaga, promise. Lastly, itap na po natin itong ating bell pepper. Ang bell pepper ay dagdag aroma at flavor din sa ating ginataang tambakol. At syempre, dagdag kulay din siya para inviting tingnan ang ating recipe. So, ayan, kung napapansin niyo po, luto na ang ating creamy ginataang tambakol. Perfect na perfect po ito sa lunch, dinner, kahit nga almusal, pwedeng ulamin. Sana po nagustuhan niyo yung recipe na to. Sana sundan niyo rin po at sana nagustuhan ninyo. Nagustuhan niyo po, paki-like yung video, paki-subscribe po yung channel namin kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Kung may video suggestions po kayo ng mga future recipes namin, comment nyo lang po sa baba. At yun, happy eating sa inyong lahat. I'll talk to you soon. Bye!